pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa inyong lahat at naririto na naman tayo sa kinagigiliwan ninyong palatuntunan. Ito po ang ating palatuntunang Ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at siyempre naman kayo po'y nakikinig over FEBC Radio. At tayo po'y nagpapasalamat sa mga tagapakinig ng 702 DZAS. Magandang araw po sa inyong lahat. Diyan over sa Bacolod sa 1233 DYVS. Nako, magandang araw din po sa inyong lahat. At siyempre, nariyan natin mga tagapakinig sa 1062 DXKI sa South Cotabato. At sa Santiago, Isabela naman over 1143 DZMR. Kaya ako'y nagagalak sapagkat we're all over the place. Siyempre, dyan din sa Cagayan de Oro sa 103.3 The New J FM. Ayan po ang ating isa sa mga bagong stasyon at siyempre ang ating mga kasamahan dyan sa Quezon, Palawan sa himpilang 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig. At magandang araw din po sa lahat ng ating mga tagapakinig worldwide sa www.febc.ph at sa ating Facebook Live sa 702 DZAS Radio TV. Nako, alam niyo po ay tayo po ay nagagalak sapagkat kung kayo rin po ay nasa internet at gusto niyo ng continued streaming, meron na po tayong FEBC PH Stream. Ito pong mobile app natin, pwede niyo pong i-download yan sa Google Play Store at very soon, yung pong para sa ating iPhones darating na rin. Pero sa pag-uusapan po natin ngayon ay alam niyo naman po ang ehemplo natin ay tayo po ay naglalabas ng kagalingan ng Pilipino. Yan po yung winawagayway natin. At sa iba't ibang areas, kamakailan po, mga educational o mga pambata po ang kadalasang pinag-uusapan natin. Pero ngayon po tayo po ay pupunta sa larangan ng sports. Abay, pag binanggit ko po yung pangalan ng aking makakausap ngayon, hindi na ho kailangan ng napakahabang introduction eh. Pero para po dun sa mga bata-bata pa na medyo hindi pa kilala, abay bigyan po kayo ng konting background muna. Siya po ay pinanganak sa Pampanga. Siya po ay ikalima sa 9 na magkakapatid. At siya po ay naging kilala bilang US Open 9-ball champion. Naku, siguro alam nyo na kung sino. Si Efren Bata Reyes, ang ating Filipino pool legend. Sabi nga, ang alamat ng pagbibilyar dito sa Pilipinas. Yan ang tawag natin, pagbibilyar. At siya po ang unang-unang non-American para po manalo po nitong US Open 9-ball championship nung kanya pong nakalaban si Nick Varner noong 1994. At siya rin po ay winner ng over 70 international titles, no? At siya po ang kauna-unahan sa history ng World Championship sa dalawang iba't ibang mga disciplines o gawain ng pool world, no, o yung pagbibilyar nga. Now, he is also a 4-time 8-ball world champion, 3-time US champion, World 9-ball tournament champion, 14 times Derby City Classic champion, 2-time World Cup champion, at 2-time World Pool League champion. Ano po ba? Talagang champion talaga. At ito po yung mga Pinoy natin na talagang we are very proud of. At ang naging taguri po sa kanya ay The Magician. Kasi naman po pagka nakita niyo yung ibang mga shots niya, mga exhibition niya, parang
hindi ho talaga kayang gawin. Talagang namamagic. Pero si Efren Bata Reyes, kayang-kaya po niya. At kamakailan po ay siya rin ay naging bronze medalist sa men's one cushion carom event ng 30th Southeast Asian Games. Nako, kaya ako po'y nagagalak na ito po'y paminsan-minsan lang nating maimbita. Kaya po sa pagbabalik natin, abay pag-uusapan po natin ang galing ni Efren Bata Reyes. Dito lamang sa ating palatuntunang ehemplo. Pakinggan ang Salita ng Diyos, 5 minutong pang-araw-araw na pagbabasa ng mga talata sa Biblia. Lunes hanggang Linggo, tuwing hapon, 3:00 hanggang 3:05. Makinig at itanim ang karunungan sa iyong puso. Ang Salita ng Diyos, sa pakikipagtulungan ng Touch Life Global Foundation Incorporated at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasiya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas, subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago, lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwahin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po muli at ito po ang ating palatuntunang ehemplo at tayo po ay excited dahil sabi ko nga po kanina sa ating pagsisimula, ang ating pong makakapanayam ngayon ay isang alamat, sabi nga nila, lalong-lalo na sa larangan ng bilyar o pool sa buong mundo at hindi lamang dito sa Pilipinas. Siyempre, ang sinasabi ko po ay walang iba kung hindi ang Filipino pool champion of the world, si Efren Bata Reyes. Magandang araw po, Kuya Efren. Magandang araw po naman. Sa inyong karanasan nung bang kayo ay bata pa talagang yun na po ba ang nakahiligan nyo, yung pagbibilyar o pagpupul? Hindi ko alam kung paano ako napunta sa bilyar kasi nandun pa kami sa probinsya nung araw, nung bata pa ako, mga 5 anyos. Sinama na ako ng father ko dito sa Manila. Okay. So bilyaran kaagad ang natuntungan ko. Yung nandun kami sa bilyaran, wala akong nakikita doon. Kung hindi mga tao, mga naglalaro, ayaw ko naman lumabas dahil tatakot ako lumabas ng araw. Kaya nung makita ko maganda rin yung paglalaro, naglaro na rin ako. At lalong-lalo na, kaya napagpursige maglaro,
pag natutulog ako, napapanaginipan ko, tinuturuan ako magbilyar. Kayo po ba nagsimula na yung taga-ayos ng mga bola doon sa mga bilyaran? Hindi. Ang kasi talagang natuluyan ko, yung sa chewing ko, yung bilyar mismo, doon kami tumira mismo. Mm-hmm. At dito po sa gawa na to, ano po ang naging parang yung direksyon na unti-unting nakilala yung Efren Reyes? Nung bata pa ako, siyempre, maraming nakakita sa akin ng mga mahilig magbilyar at saka mga taong mga gusto rin kumita dahil nakikita may talent ako sa bilyar. Mm-hmm. Isinama ako kung saan ako dinala sa mga probinsya para ilaban ako. Mm-hmm. Kumbaga sana parang nangaharang. Pero ito pong naging tawag sa inyo na bata. Parang dun muna kayo nakilala bago lumabas yung The Magician eh. So, yung bata, paano bang naging Efren Bata Reyes ang tawag? Nung nagdadadayo ako sa bilyar dahil nakita magaling yung Efren kasi meron pa kasing isang Efren na nauna sa akin. Mm-hmm. Yung Efren na yun magaling din, marami din siya mga sponsor o nagmamanager sa kanya para ilabay siya. Mm-hmm. Dalawa kami ngayon Efren. Ngayon pagka nagtatanong yung mga tao kung sinong Efren, okay, binansagan ako ng bata. Yung mas bata. Siya naman binansagan ng matanda. Ang The Magician naman, natawagan ako ng The Magician simula nung 85 pumunta ako sa Amerika. Maraming nakakapulot ng tira ko. Every year nagpupunta ako hanggang 1987. May nakikita sila iba't ibang tira hindi nila nalalaman. Mm-hmm. So, saan nangyari, yung tao yung nagsusulat di sa Billiard Digest sa magazine, isinulat niya The Man from Different Planet, The Magician, Efren Bata Reyes. Ngayon dito sa ginagawa nyo, kasi hindi lamang yung paglalaro nung game mismo tapos lumalaban sa mga championship. Ang pagkakaalam ko po kayo ay umiikot din para gumawa ng mga exhibition games. Paano po yung nagiging kalakaran doon? Marami nag-iimbita sa akin para mag-exhibition. Dito sa atin ngayon, maraming exhibition dito sa mga iba't ibang probinsya. Mm-hmm. Habang may nagtatation ng bilyaran, ako na-invite nila para maglaro ng exhibition sa kanila. Nakakalaro ko yung mga VIP tao, lalarin ko bawat isa sa kanila isang game. O kaya meron din isang magaling na ipalalaban sa akin na kami dalawa magcha-challenge match ng mga race to 11 ganyan. Tapos nung babalik ko na doon sa exhibition na yung mga VIP na lalaruin ko, mga isa o 2 out of 3 games para masiyan sila. Mm-hmm. So para pala kayong kung tutusin yung ginagawa ng ating chess grandmaster si Eugene Torre na iikot-ikot sa mga lamesa tapos puro mga VIP yung mga kalaban niya at in several moves talo na kagad. Si Eugene Torre, pag umiikot siya, nagtuturo din siya sa mga ibang malalaro ng chess dahil marami rin gustong gumaling mag-chess kasi napakagaling ng Eugene Torre. Kayo po, ano po ang naging sabihin na nating naging benepisyo ng inyong paglalaro ng pool para sa inyong buhay? Paano po ito nakatulong naman sa inyong buhay? Simula nung makita ako maglaro ng mga iba't ibang mga Pilipino at saka Amerikano, nagka-interest sila para madalhin ako sa mga ibang larawan kung saan ako dinala. So, hindi ko alam na itong billiard na ito magiging popular. Mm-hmm. Kasi dito sa atin nung araw, pangkanto-kanto lang itong bilyar. Pagkalam, marami nagbabawal dito, mga magulang o kaya yung mga eskwelahan. Kaya hindi maganda pakinggan yung sa mga bilyar na pakanto-kanto lang. Simula nung mapunta ako ng Amerika at nagdadayo ko, at lalong-lalo na nung manalo ko ng World Pool Championship sa Cardiff Plus, na-televise all over the world. Doon pa lang nakilala ang bilyar. Oo. Now, dito po, yung sabi nyo nga, kasi kadalasan yung mga magulang, parang ang tingin nga nila, pagka nagbibilyar medyo nahilig sa bilyar. Naku, huwag ka magbibilyar. Paano po nangyari naman
sa inyong lagay, kayo po ba'y pinagbabawalan ni nanay o si tatay pala nagdala, no? Pareho ang nanay ko, pagka nakita, nasa labas ako, naglalaro ako ng bilyar, wala access ko, dino 2x2 ako. Pinapalo ako ng 2x2. Ang tatay ko naman, napapagalitan ako dahil di naman niya alam na nandun ako sa Lucky 30 mismo, doon ako na-standby. Dahil doon nandun ang bilyaran, pero ang alam niya, nag-aaral tapos umuwi ako. Nangyari no. Pero nung magdaday ako at nakatulong, kumikita na, pumayag na rin sila. Medyo may suporta na rin sa inyo. Yun, suporta. Alam mo ng araw, marami kami. Puro yung pamilya namin, puro hirap na hirap. Simula nung magbilyar kami at kumikita, naging maganda, nakatulong sa kanila lang. So sa inyo, kung may mga kabataan ngayon, siyempre, nandoon pa rin yung patuloy ang pag-aaral at kung talagang may hilig sa laro, pwedeng pagalingin naman. Huwag pababayaan. Nangyari na sa akin yung mga ganyan nung araw na nag-aaral ako. Hindi ko natuloy yung pag-aaral ko dahil dyan. Pero mas maganda kung natuloy mong pag-aaral bago itong bilyar kasi kahit siyang kapunta, makakatulong siya. Lalong-lalo na marami nagtatanong siya para alam mo mga sagot. So, importante rin yung tuloy sa pag-aaral. Iyon. Kaya nga yung mga payo ko sa mga bata na mahilig at gustong gumaling din magbilyar, una muna yung pag-aaral nila bago itong bilyar. Dahil ang pag-aaral nila ang makakatulong sa kanila habang sila ay nabubuhay. Dahil yung bilyar naman kung nasa sayo naman kung gusto mong gumaling Oo, sa bilyar, pagka kumita ka dyan, kailangan magaling na magaling ka. Kung magaling na magaling ka, tapos meron ka pang nalalaman na nakapag-aral ka, mas malaking bagay yun. Now, sa inyong lagay ngayon na madami ng experience. Kanina nga binasa ko yung mga panalo ninyo. Kukulangin ng papalabas natin. Ngayon ba meron kayong sinasabi nating parang mga protege, yung mga inyong tinitignan din ng mga bata ngayon na mukhang tinetrain para naman pwedeng may papalit naman kay Efren Bata Reyes in the future? Marami na magagaling na Efren Bata, marami na magagaling na mga bata ngayon. Sa tingin ko nung araw, ako gustong-gusto ko magkaroon ng maraming gumaling dito sa atin para may mga kalaban ako. Ngayon yan, dami na magagaling na bata, kaya-kaya na ako ngayon Gustong-gusto nga ako labanan, kaya hanggang ngayon, meron nga akong kalaban mamaya. Gusto ko makakalaban din. Pero habang pagka meron nagbubukas ng bilyaran, sigurado iniimbita ko para makakalaban ko sila. Yung mga ganun, dapat sa kanila, kung gusto nilang maging kapalit, Efren Bata, kailangan magsipag sila, kailangan maglaro sila, kailangan maging humble sila, kailangan yung laging masigasig maglaro. Mag-aral ng mga at saka kailangan nasa kondisyon at saka para bigyan ng karangalan ang ating bansa. Ano po ang speaking of karangalan sa bansa, ano po ang naging unang pakiramdam nyo nung unang lumabang kayo doon, lalong-lalo na sa mga US tournaments? Yung una, kasi dahil lalong-lalo na nga yung isang game, kayo lang ang unang non-American na siyang nanalo dun sa tournament. Ang nangyari kasi, pumunta ako ng ibang bansa, hindi para makipag-tournament. Okay. Wala pa akong alam sa tournament noong panahon na yun Ang alam ko kasi, yung paglalaro, yung pagpunta ko ng ibang bansa, dadayo kami para makalaban yung mga kapistahan, yung kailangan maharang ko sila lahat. Hindi naman yung mga galing ang hinahanap ko Yung mga magaling, kailangan makalaban ko puro mahina bago pagaling. Kaya lang, pagdating namin sa ibang bansa, meron ng tournament. Mas maganda pala yung tournament kaysa doon sa may pistahan. Kasi yung hindi mo na kailangan pa ilabang pa yung mga pera mo. Kukuha ka na lang premyo ng mga kasi ang gaganda ng mga premyo ng araw So, nung maglaro ako ng tournament, at tapos nakilala ko, kaya naging
nabigyan ng karangan to nga mula nung kunin ako ng sponsor ko, boss, yung magkapatid na puyat. Tapos sila nag-ano sa akin ng ganito, sila na mga gumagawa ng writer, sila nagpapamedya para tapos dinadala ko ang bandila ng Pilipinas. Ang mga puyat sila rin po ang nagano ni Pumuseno din sa bowling naman. Naging manugang din. Oo, kaya kasi kadalasan nga noon pagka pumunta ka sa mga bowling, kasama na rin doon ang nandun siya, yung bowling center. So nakadalawang champion na ang mga puyat. Ang ni Pumuseno, Treyes. Nga. Nako, kausap po natin ay walang iba kundi si Efren Bata Reyes at siya po ang ating world champion. At Kuya Efren, dun sa iyong mga nung ikay umaangat sa larangan ng sino mga kasabayan ni Efren Bata Reyes na naging kilala din? Ang may unang-una dito nakilalang magaling si Emang Parika. Si Emang Parika. Nakuha pa siya ng San Miguel dati sa isang platitong mani. Yun ang kilala natin champion dito nung araw. Yes. Kaming dalawa magkalaban dito nung araw. So nung nandito siya, nung nasa San Miguel siya, ako naman nasa Carlsberg ako. Ngayon, parati kami naglalaban, parati kami pinagawa naman, pero walang tournament. Exhibition lang. Puro mga exhibition lang. Mga kasi wala pa, hindi pa namin nalaman tournament, wala nag-sponsor ng tournament dito. Kaya lang naman nagkaroon na simula nung nagtayo ang Puyat Center. Doon nagsimula yun. Tsaka kami dalawa naman kung saan kami naglalaban. Nakikilala siya kung saan din. Kilala din naman ako kahit siya, mas kilala ako kay Parika kaysa kay Parika dahil sa mga probinsya marami akong pansahan niya nung araw kahit na siya yung champion. Yako, itutuloy po natin yung kwentuhan natin at tayo magbibigay lang ng konting mga paalala at sa ating pagbabalik itutuloy po natin ang kwento ni Efren Bata Reyes dito lamang sa ating palatuntunang Ehemplo. Halina't purihin, sambahin ang Panginoon sa programang Pananambahan. Hatid ay awitan, dalanginan at mensaheng inspirasyon mula sa liwanag ng Biblia. Pananambahan, dito lamang sa inyong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinakahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng unang Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
puso at lakas. Sports sa Pinas. Linggo, 2:00 hanggang 3:00 ng hapon sa 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Nagbabalik po tayo dito sa ating palatuntunang Ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at ang kasama po natin ngayon ang ating Filipino legend sa palarangan ng pool o para po sa mga Pilipino, sa bilyar. Sabi nga nila, walang iba kung hindi si Efren Bata Reyes. Efren, dito sa iyong paglalaro ng bilyar ngayon, sabi ko nga kanina, sabi nyo, ang medyo kasabayan nyo talaga ay si Parika. Mayroon na po bang mga bagong pangalan na dapat inaabang-abangan na natin? Marami nga yung mga bata, hindi pa nila nakikilala yung ibang magagaling dahil hindi pa sila na-expose. Pero sa ngayon, ang magaling natin ngayon, ang number 1 natin ngayon, si Dennis Orculio. Pero Orculio, naglalaro na siya ng tournament, nasa ibang bansa tsaka na medyo na lumalabas na yung pangalan niya. Tapos ang sumunod sa kanya, si Carlo Biado, na bigla rin gumaling dito, umangat din. Pero bumabalikat na sila ngayon, may dumating na isang bata, si Anton Raga, ang magaling ngayon. Yan. So may mga binabantayan na tayo na tawag ito ng mga upcoming, sabi nga nila. Now, matanong ko, sa larangan ng ganitong klaseng sports, ano po ang nakita ninyo na isang parang pagsubok o challenge pagdating sa area ng sports? Kasi dahil kadalasan yung sa mga ibang mga laro natin, kung man yan basketball o football, ang nagiging issue lagi nila ay yung kulang sa suporta, lalong-lalo na pagdating sa international tournaments ng pamahalaan. Paano ba ang kalakaran naman pagdating sa pool? Mayroon bang organisasyon o yung government ba tumutulong? Paano po? Sa ngayon, merong organization na ang pool, ang tinatawag nila BSCP. Yun ang mga opisyal namin sa BSCP tumutulong. Dito sa mga pool player, marami din na sumusuporta kahit na government o madala sila magsuporta sa mga billiard player, lalong-lalo sa lahat ng mga athlete, hindi lang sa pool. Pero meron din mga ibang pool player kasi hindi naman sila masyadong kilala, kaya hindi pa sila masyadong kulang-kulang sila sa suporta dahil hindi pa sila kilala. Pero kung makikilala sila, lalapit sila, sigurado matutulungan sila ng mga nagbibigay ng suporta dahil ang dami rin nagbibigay ng suporta dito sa atin, lalo na ang mga government. Puro suporta nga. Ako nga, gusto nga nila suporta na, kaya lang meron din ako sponsor. May gumagastos na rin ng sponsor natin, bakit pa pupunta pa tayo sa government kung naghihirap naman itong bansa natin? At least meron na rin gumagastos na mga sponsor. So, pero kung wala, pwede na yun. So tulungan nila, kung man merong government support, ang tulungan nila yung wala pang mga sponsor. Yan, yung wala, kaya lang hindi pa nga nila kilala. Maraming mga bata magagaling. Paano nga po yun? Kasi parang ang lumalabas nun sabi nga nila, parang chicken and the egg, di ba? Parang ano ba mauuna? Yung makikilala sila at tutulungan o tulungan mo para makilala? Ano po ba sa palagay nyo ang dapat mangyari? Hindi, dapat yung mga player na ganyan, yung magagaling, magpakilala sila. Kasi hindi naman ikaw magtutulungan ka ng gusto sumuporta siya, papupuntan ka para supportan ka nila. Hindi naman nilalaman kung sino ka o magaling ka dahil hindi ka pa lumilitaw. Ayun. So kung tutusin, ang parang pinaka-abiso nyo sa mga manlalaro ng pool na alam naman nilang merong galing, medyo kumaway na sila. Tignan nyo naman ang laro ko. Pakita nila. Pakita sila ng gilas. Kailangan kahit na hindi ka mayabang, pakita ka. Kunyari, nagyayabang ka. Kayo po ba ngayon ay bilang isang eksperyensyadong manlalaro
meron na po ba kayong ikangay parang linagay sa balikat ninyo at inaalalayan nyo, tinuturuan? Meron po ba kayong mga tinuturuang mga players? Ngayon coach kami ngayon dito sa yun ng BSCP, yung palaro nga nila, nagtitraining kami. Kaming dalawa ni paring Django, coach kami. Pero parang kaming playing coach. Okay. Gusto nga namin maturuan, may kailangan kung may pupunta doon, ng mga bata gustong gumaling, pumunta sila doon, pakilala sila doon, tutulungan namin sila, iti-training namin sila. Kasi yung mga magagaling naman, sa ngayon, dami magagaling. Kung iti-training namin, magaling pa sila sa akin. Ba't ko pa sila iti-training? Baka may matuturuan pa kayo sa kanila. Hindi. Baka nahiya ako magturo sa kanila, mag-training sa kanila, dahil magaling na sila. Pero yung hindi pa, pero may pag-asa gumaling, pwede namin silang matulungan. Paano po ba kasi kung saan yan, kung sa chess, sa tennis, meron silang parang mga ranking, di po ba? Sa po ba, sa larangan ng pool, meron din po bang mga ranking? Meron, may mga ranking din yan. Kasi kamukha ngayon, ang ranking number 1 natin is Carlo Biado. Kasi siyang madalas din pumunta sa mga iba't ibang tournament kung saan siya. Kaya siyang number 1 dito sa atin na may ranking. Yung mga iba, mga nasa hanggang 10 or 20 something, karamihan naman dyan nasa ibang bansa Nasa yung mga may Chinese, meron Chinese Taipei, may America, meron Germany. So ang Europe, listahan ng ranking is world ranking, hindi lamang Philippine ranking. Yun. Kasi pagdating ng mga imbita ng mga tournament, ini-invite nila yung may ranking. Kasi kaya ko natanong yung issue ng ranking ay gusto ko kasi nga malaman para din yung mga tagapakinig natin, paanong nagkakaroon ngayon ng kakayanan para pumili kung sino yung ilalaban kung saang tournament? Yun nga. Kailangan maging meron ka ranking kasi kung ang pa-tournament ng bawa nasa ibang lugar ka, may pa-tournament ka, sanction ng WPA, doon nandun yung ranking. Pag kamukha ng ranking dito, dati may ranking ako pero hindi na ako sumasali doon, kaya wala ako ranking ngayon. Ang may ranking ngayon, sila Carlo Biado, Anton Raga, Jeff De Luna, Joan Chua, Dennis Orcullo. So kaya pala kaya parang kayo hindi na kayo nakarank kasi ngayon hindi kayo kadalasang lumalaban, gano'n. Hindi na, tsaka nung araw pwede naman ako. Ako naman pag in-invite na ako, nandoon na kayo puro wild ako Kamukha nung may World Pool Championship nung araw ng 1999, wala rin kami ranking. Ang kinukuha nila kung saan yun dito sa Sport Commission. Diyan sila kumukuha ng player. 4 yung pinadala doon sa Cardiff Wells para mag-land tournament. Kami yung mga magagaling, kamukha nila Django, wala kaming ranking noon. Kaya binigyan kami wild. Lahat ng nakasama ko naglaro para ilaban itong team ng world team natin sa iba't ibang bansa. Kami mga world team na magkakampi, binigyan kami yung wildcard lahat para sumali. Kasi pag hindi kami kasali, nagtatanong yung mga ibang bansa, lahat ng bakit yung mga magagaling hindi kasali? So maghahanap sila. Ngayon, dito sa laro ito, kayo sa sarili ninyong experience, kung kunwari may nakikinig sa atin ngayon na mahilig, ano po ba ang dapat mayroon sila in terms of yung bang sabihin na nating kakayanan, hindi lamang yung alam na natin yung magaling sa bilyar, pero yung ano bang ugali dapat meron ka kung gusto mong maging makilala at maging maayos sa larangan ng billiards? Kailangan niya kamukha na nangyari. Kung ako tatanungin kung para sa sarili ko, kung gusto nilang maging ako, kailangan ko wag kang maging mayabang. Kailangan tahimik ka, tumawa ka, makapag-usap. Kailangan maging mabuti ka rin sa kanila, lalo kung may mga gustong makipag-usap siya, kung ano mang gustong kailangan nakakausap mo rin sila. So medyo kailangan mababa ang loob mo din. Hindi ka pwede maging mataas sa kanila.
Hindi ba minsan na kasi alam naman natin parang yung billiards din pagka nandoon na yung mga promotion sabi nga na parang may payabangan ng kaunti. Paano po pagka may gano'n? Kasi kadalasan ang nakikita mo, hiningitian nyo lang Pwede namang gawin yun parang yung parang mayabang ka Kasi nagpapakita ka lang naman ng gilas, parang yabang na rin. Hindi naman yung mga yabang na ganitong gagawin mo. Hindi ugali. Hindi yabang na ugali. Hindi yabang na ugali, kundi magpakita ka ng gilas lang. Pakita mo yung galing mo, pasiklaban mo nila. Yan ang maganda. Tapos, okay na yun, timing ka lang, tawa ka lang. Pag nagkamali ka, tawa ka lang. Kasi nga yan nga isang napansin ko, no, dun sa panonood ng mga laro nyo, yan sa Cardiff, sa US Open, pag medyo sumabit, gibit balikat lang, ngiti lang si Efren Bata. So, nagugulat yung iba dahil yung ibang mga kalaban, pag nagkamali, babaliin pa yung tako. Meron mga nagkakamali, kasalanan naman nila yung mga ganon Nangyayari, pag nakakonsentrate ka, nagkamali ka ng tira, sayang. Sayang yung tira. Pagkatapos kong tira, doon ko palang naiisip yung ganon kamo. Yun ang pagkakamali. Kaya, tawanan mo lang ang sarili mo. Huwag mong pagalitan yung mga tao, pagalitan mo yung sarili mo. Dati na po bang magaangan loob ni Efren Bata Reyes sa laro ng bilyar? Ganyan na rin po ba kayo noon? Talaga, Oy, siyempre, ganun din. Alam mo, pagka mayroong nga manonood, lalong-lalo na yung mga iba, matatanda, pinasisiklaban ko pa ng tira yung mga yan para makapanood sila ng maganda. And paano nyo pong hihikayatin? Kanina po nabanggit nyo nga lalong-lalo na doon sa mga bata na kung maaari magtapos muna kayong pag-aaral tapos patuloy kung talagang hilig nyo yung paglalaro. Ano pa po ang mga kailangang meron sila? Kasi sabi nyo yung pagko-concentrate, paano ba linilinang yun? Paano bang pinagagaling yung concentration sa laro ng... Pagka talagang gusto mong gumaling sa bilyar, kailangan nag-iinsay ka na umaga at saka sa gabi. Hindi naman kailangan matagal Mag-iinsayo ka pagka walang tao, ikaw lang mag-isa para ikaw lang nakakaalam kung saan yung galing mo para... Tapos, pagka lumagbas yun, pakita mo sa kanila pag yung nalalaman mo ngayon sa paglalaro. Pati sa tournament, o kung saan laban, ipakita mo yung galing mo. Kailangan lagi kang nakakonsentrate. Kailangan ang isip mo po, puro panalo ka. Huwag mong isipin kahit na hindi marunong kalaban mo, na kayang-kaya mo. Kailangan concentrate mo, manalo ka. At yung sabi nyo nga, yung ensayo. So, dito po, totoo yung, sabi nga, practice makes perfect. Hindi naman kailangan yung maraming practice ka kahit na araw-araw, kahit na 3 beses lang sa sa linggo, basta practice mo, concentrate mo. Parang yung practice mo, kailangan naglalaro ka parang tunay na talagang laban. Hindi yung nakita mo, magaling ka na, kala mo magaling ka na. Hindi, kailangan mo pang mag-aral. So, kahit na si Efren Bata Reyes na kilala na, ensayo pa rin, tuloy pa rin. Ensayo. Kailangan, pumulit ka pa ng mga ibang tira, nag-ensayo ko pa rin, alam mo pa rin, huwag mo sabihin magaling ka. Bakit? Ano po ba ang, sa palagay ninyo, meron po ba kayong maalala na nakilala na isang manlalaro, kahit huwag nyo nang banggitin ng pangalan, na sabihin na nating, yun, ang akala niya, magaling na ako pagkatapos biglang nadapa. Okay. Marami. Nagpapakita na sila ng ganyan, nagpapansisiyat sila ng ganyan, nakala nila, napakagaling na nila. Wala pa silang alam sa ulo. Magaling sila shooter, pansisiyat, pero hindi pa sila pwede. Kasi, hindi naman lahat ng tira madadali. Mas madaling tira. Kamukha nung pag naglaro ka ng tembol, mas madaling ubusin yung pag nanggaling ka sa bolinan. Kaysa nanggaling ka sa mahirap na tira. Lahat ng magagaling may pwede sumablayan. Kayo din po ba ay nagte-10 ball? So, sa mga tournaments? Lahat ang tournament ngayon puro 10 ball. Nagsimula ako maglaro rotation, karambola. Pagkatapos ng karambola, 8 ball, 1 packet.
Yeah. Pero yung kasi dahil lang isang naging popular din dito yung karambola di ba? At mayroon din world tournament itong karambola. Meron kaya lang, puro ang mga naglalaro karambola, puro may mga edad. Oo nga ho. Aficionado. Medyo mas mabagal kasi ang takbo ng laro na yun. Kasi yun ang mga ilig. At saka yung mga naglalarong karambola, yun ang meron mga kapitalista. Kaysa dito sa pool, mas maraming wala. At kaya magandang inaalam mo rin yung kung saan ka babagay. Ako, kausap po natin ay si Efren Bata Reyes, ang ating Filipino pool legend. At dito po sa inyong simulain, yung iba, ang ginawa po nila ay like kunwari, alam natin na merong Elorde Gym dahil si Flash Elorde nung naging kilala, nagtayo siya ng gym. At si Paing Nepomuceno, nagkaroon naman siya ng parang mga tutorial sa bowling. Kayo po ba, may plano po bang magkaroon ng parang Efren Bata Reyes Pool Center? Meron po bang gano'n? Magkakaroon pa lang pagka nag-retiro na si Efren ko. Kasi yun din ang balak ng sponsor ko. Kuya, kaya marami nang gustong gumawa niya, ayaw niya ipamigay. Gusto sa amin lang. Sa'yo. Ayun. So, yan ang isang inaabang-abangan ni Efren Bata Reyes. Yan. Kailangan magkaroon din talaga kami noon. Oo. Kasi din po ba, maganda nga kasi na meron din kayong mga mahihikayat ngayon at eventually kayo magte-train. Baka magkaroon ng The Magician 2. Kaya nga pagka ako nagretiro na, yun ang nagiging balak namin ni boss. At dito po sa sponsors ninyo, like itong ang mga puyat, talaga pong gano'n na rin katagal ang inyong partnership? Naku, matagal na. Nasimula nung kunin ako niya ng 1988. Si Parika ang hawak nila dati. Pinaglaban kami ni Parika ng 1-on-1 1988. So, yun tinalo ko siya, ako pinalit sa kanya. Hanggang ngayon, ang Puyat Sport, magre-retiro na rin daw sila pag nag-retiro na. Pero ito po isang patunay din na ang partnership ay napaka-importante din. Lalong-lalo na sa isang manlalaro. Maganda sanang merong umaalalay sa kanila. Ano po? Yun, nga, laging umaalalay sa akin yung sponsor ko. Kaya hanggang ngayon, kahit na may edad na ako, malaki pa rin ang suporta ginagawa nila sa akin. Yan. So talagang malinaw na kailangan din ng di lamang yung pagko-concentrate, pero ganun din yung pakikipagtulungan at kung merong nakitang magaling na pwedeng suportahan, magandang suportahan din, napaka-importante. Pwede yan. Nako, patuloy po ang ating kwentuhan kasama si Efren Bata Reyes. At karamihan po sa atin, pagkaho na banggit yun, alam na natin na ito ang ating winawagayway pagdating sa larangan ng bilyar o pool. At ito po isang world champion natin. At sa ating pong pagtatapos, sa ating pagbalik, yung ating huling katanungan para kay Kuya Efren, dito lamang sa ating palatuntunang ejemplo. Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap, samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawa ang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito, ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos
ano-ano ang kanyang kayang gawin at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo Sa www.febc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. At nagbabalik po ang ating palatuntunang ehemplo at siyempre po kasama po natin ang ating World Pool Champion na si Efren Bata Reyes at ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. Paalala lang po, kung mayroon po kayong mga kakilala natin na mga magagaling na kapilipino natin sa iba't ibang mga larangan, abay, i-email nyo naman po sa amin ang mga detalye nila para po ating makakwentuhan sa dzasinfo@febc.ph o di kaya naman po i-like nyo po itong ehemplo at yung ating Facebook page at pwede po kayong mag-post dun sa ehemplo FEBC Radio at ganun din po pwede po kayong mag-text sa amin sa 0917-572-1754. Ka Efren, dito po sa sa palatuntunan naming ehemplo ay lagi nga naming kasi dahil nakikita nga nila na kayo'y nagsimula bata pa lang tapos ipinagaling yung inyong kapasidad sa inyong larangan which is pool at nagbibigay rin kayo ng mga payo at siguro doon namin gustong tapusin yung ating pagkikwentuhan. Kung mayroon pong mga kabataan ngayon na nag-aasam na gumaling, whether kung gusto rin nilang magbilyar o sa ibang larangan, ano po ang maipapayo natin sa mga kabataan natin ngayon galing kay Efren Bata Reyes? Ang maipapayo ko sa lahat ng mga athlete at lahat ng maglalaro, iwasan ang masasamang bisyo, hindi maganda para sa katawan sa paglalaro. Walang gumaling dyan sa mga gumagamit ng mga iba't ibang bisyo dahil nakakasira sa katawan yan. Kung gusto nyo maging matibay yan at habang buhay kayo nandiyan dyan, magagaling pa rin kayo, iwasan lahat ang mga bawal na gamot. Kailangan laging malusog kayo, malakas, huwag kayo masyado magpupuyat. Kailangan kung may laro kayo, kailangan naka-kondisyon kayo. Huwag kayo maniniwala din sa mga magaling na kagad kayo. Kailangan i-practice nyo pa, magpa-kondisyon pa kayo nito. Dahil pag wala kayo sa kondisyon, kahit napakagaling mo, hindi gaganda tira mo. Nagkaroon na po ba ng pagkakataon sa inyo na gano'n na yung may pagkakataon na hindi tama yung lagay ng katawan ninyo at kailangan nyo maglaro? Marami na nagdaan sa akin nangyari sa akin yan sa mga puyat. Pagka napupuyat ako, lalo na sa edad kong ito. Sa edad kong ito, kailangan hindi kayo nagpupuyat. Kung may laro kayo at bukas meron pa kayong laro, huwag kayong magpuyat, pakondisyon kayo, tulog kayo. Pwede naman sila magiinom pero wag lang yung mga
mga bawal. At yun nga, yung ensayo, sabi nyo nga, ensayo, concentration, at pagiging mapakumbaba. Okay, yun din ang kailangan magpakumbaba. Kailangan pakita nyo, puro ensayo, pakita nyo din yung galing nyo kung may ilalabas pa para nakikita ng mga ibang tao kung meron ka pa ilalabas o wala. At ang maganda ho niyan, isang pagpapatunay din po na kahit na anong edad, kahit na kayo'y may kaedaran na, abay, nananalo pa rin at matikas pa rin sa laro. Marami ng sakit nangyari sa katawan ko. Ito, pilay na. Ang mga magic ko ngayon, di na pwede dahil di na inaitataas itong kamay ko. Okay. Kung natataas pa itong kamay ko, lalabas uli ang magic ko. Nako, maraming salamat po ang ating pong naging kasamahan, si Ka Efren Bata-Reyes. Maraming salamat sa oras na binigay niyo po sa amin. Thank you po. Ayan po, nakausap po natin si Efren Bata-Reyes. At maganda po yung kanyang paalala, Unang-una na, kung kayo po ay kabataan na nag-aaral pa, abay, tapusin ang pag-aaral, gawing maayos ang pag-aaral. At kung kayo naman po ay papasok sa larangan ng sports, ensayo. Kailangan ng laging nag-iensayo, laging inaalagaan ang katawan. Sabi nga niya, lumayo sa kung anong bawal, na makasisira po sa katawan natin. At pagdating naman sa pag-uugali, huwag magmamataas, huwag maging mayabang. Kung hindi, magpakumbaba. At pwedeng magpakitang gilas. Kailangan nating makita yun para naman makilala. At ang panghuli po ay lagi po nating alamin na mayroon din pong mga kabataan na susunod po sa atin. At yan po, maraming salamat din po sa inyong pagsama sa atin dito sa ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na lagi pong nagpapaalala sa inyo, saan man at kahit kailan man, sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat po.